Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin bumigay na. Nako, eto kapapasok lang, grabe to, parang mga bangag ang mukha, aray ko po. And mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin dito kay Congressman Sandro Marcos. Alegasyon ni Saldico, pure lies. Ayon po yan kay Sandro Marcos. Ito pakinggan po natin. At bigyan natin ng reaksyon mga kababayan. This pure fabrication and pure lies. Sir, yung allegation ng lalaki ba siya sa hearing? Yes po. Anong... Well, again, I will just repeat my statement that this pure fabrication and pure lies. It's one that is a move that we call declaration. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. It's pure fabrication and pure lies. Sir, yung allegation So yan mga kababayan, gusto ko lang pong ipakita sa inyo, no? Ito, napanood nyo naman to sa, sa iba't ibang mga mainstream media, no? Yung kanya pong naging pahayag, pure lies. Pero ang bibigyan po natin dito ng reaction mga kababayan, no? Ito po, i-zoom in lang natin ng kaunti mga kababayan para mas makita po ng lahat. Teka lang ha. O yan o. Tingnan nyo po yung mata ni Sandro Marcos, no? Parang naniniwala talaga kung totoo yung sinasabi ni Saldico. Bakit? Siguro ko hindi na natutulog si Sandro Marcos mga kababayan sa kakaisip no? Mukhang bangag na, no? Mukhang bangag si Sandro Marcos dito. Tingnan nyo naman yung eye bags na yan. Natutulog ka pa ba, Congressman Sandro Marcos? Tingnan nyo naman, diba? Grabe tayo, ganyan rin naman yung mata natin. Pero syempre, sa atin, mas understandable. Kasi hampas lupa tayo, kailangan po natin magtrabaho, no? Mag-overtime kung kinakailangan. Pero si Sandro Marcos po, mayaman na po ito. Pwede na nga itong matulog na lang ng matulog. Pero bakit ganyan pa rin po ang mata nito mga kababayan, no? Parang palaging puyat si Sandro Marcos, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito. Nako, eto pong matindi Yung si Congressman Barsaga pala, may mga kababayan ay may hinaing impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. Pero etong matindi. Sabi po ni Representative Garin, no? Na walang pag-asa ang impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. No? Ito pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. I'd like to ask you about, of course, he's his own man. Si Congressman Kiko Barzaga, your seatmate in Congress. By the way, he's not my seatmate. What happens is he sits in the seat of Speaker Bojidi. Dati kasi si Speaker Bojidi was Deputy Speaker, remember? Minsan naman uupuan niya yung upuan ni Deputy Speaker Balindong. So kung saan yung bakante. Kasi nga, he sits there. Kasi ang sinasabi niya is it's just a matter of weeks and he will be assuming the speakership post. So, yun yung akala ng iba na seatmate ko siya or katabi ko siya noon. Sumatabi siya and then he will call me sometimes mommy, yung mga ganyan. Hindi nga siya umuupo doon sa talagang upuan niya. So, that's why I've reminded him several times na alam mo, ang dami mong matututunan sa Kongreso. I was teaching him how to dissect the budget. What a first reading, a second reading, and a third reading means. Yan ang ayaw niya. Sabi niya, pagka numbers, ayaw niya. Tsaka pag thick books, ayaw niya. Meron siyang sinasabing isang book na gustong-gusto niya, but it's not about legislation. Although meron siyang, I think, pet bill na gusto niya ipasa. Kasi nga pinag-uusapan namin yung medical assistance program. The medical assistance for the
financially challenged, no, and the indigents. Yung sa kanya naman, gusto niya nito na aside from applying it sa mga tao na pasyente, he also wants it applied on animals na kailangan ng medical help. So yun yung sabi ko, alam mo, while that is a good idea, sa Pilipinas, marami pang kailangan sa mga pampa-ospital at sa sakit ng mga gamot ng ating mga kababayan. So, mahirap talagang ipasok yan kasi aagaw yan kukuha yan ng huge percentage, ng huge chunk of the budget for healthcare. Right, before you ask your question, Ed, I just wanted to point out Congressman Kiko Barzaga, and I've interviewed him, is a prime example of what we're trying to fix here, right? He also came up from a political dynasty, both parents were politicians, and yet here you are telling us that you have to give him a crash course in lawmaking, in how to read a budget. You see what I mean? But wasn't he a counselor in Dasmariñas? So he would have experience. He was. As a He's not new. He's not new to legislator. legislation. But he doesn't seem Hindi siya interested bago. in lawmaking. I've seen PB before, yung kanyang tatay is a very good friend. At kasama siya pa, andyan siya, he's exposed to politics. It's just that, let's admit it, meron siyang situation na medyo kakaiba. Okay. Well, I bring him up kasi we talked to him, I think, a week or two ago, and he said that he plans to file an impeachment complaint against President Bongbong Marcos. I wanted to ask you, what do you think are the chances of that complaint moving forward in the lower chamber? Well, that's his prerogative. Yeah, unfortunately, he has been going around campaigning for signatures. Unfortunately, yung pinapakita niyang papel is a 2-page impeachment complaint na walang naman eh. And when you ask him, ano yung basis? Alin dito? It's very specific. He would say, hindi, basta ibagsak si Marcos. Hindi. So, alam mo, how can you generate support for something na alam mong in form and in substance talagang hindi napapasa? So, in short, Congresswoman, walang chance. Wala. I don't think our colleagues are taking him seriously. So yan mga kabayan, walang chance, no? Kasi 2 pages lang mga kabayan. At saka sabi ni Garin na hindi kontento yung kanilang mga kasamahan. No, pero ito lang ang yung tanong. Bakit pagdating kay Vice President Sara Duterte, kahit yung nilalaman ng impeachment complaint ay basura, ay sinuportahan din naman ninyo? Diba? Yun lang yung basic na tanong dyan. Bakit pagdating kay Vice President Sara Duterte, active po kayo sa impeachment? No? Pagdating naman po kay President Bongbong Marcos Jr., kahit nga walang diba? Kahit walang yung proposal na yan, yung impeachment complaint na papel, ano yung tawag doon? Yung may tawag dyan eh. Well anyway, kahit wala yan, nakikita naman po ng taong bayan na talagang impeachable si President Bongbong Marcos Jr. Diba? Pero, pagdating po sa House of Representatives, talagang pinagtatakpan po, no? Si President Bongbong Marcos Jr. At yun po ang nakikita natin mga kababayan. No? Ano po sa palagay ninyo? Kayo, ano pong nakikita nyo dyan? I-comment nyo na lang. Okay? At ito pa. Ito, pasadahan muna natin to si Disbard. Lawyer. Hindi na to lawyer no? Si Secretary Gadon na lang ito. No? Sabi niya po dito sa post no, dito. Sabi niya, adik ka man o hindi, ang importante, binansagan kang the best president. Ayon po yan kay Larry Gadon. Nako po. Parang umamin ka na rin, Larry Gadon, na adik talaga si President Bongbong Marcos Jr. Kasi sabi mo, adik ka man. Sabi mo, yes. Adik ka man o hindi. Diba? Adik ka man o hindi, best president ka para kay Gadon, mga kaubayan. Ibig sabihin lang, walang trying to point out, parang umamin na si Gadon Diba? Parang umamin na siya na addict talaga itong si President Bongbong Marcos Jr. Pero sabi niya, kahit addict pa man itong si President Bongbong Marcos Jr., binansagan pa rin siyang the best president. Hindi ko lang alam kung saang parte ng pagiging the best president ang sinasabi ni Gadon. Pero kasi wala tayong nakikitang ganon. No? Nag-hallucinate na rin siguro itong si Gadon mga kaubayan. Anyway,
Ano po ang inyong masasabi diyan kay Gadon? Baka mahawaan pa tayo, tapusin na po natin ang usapan natin kay Gadon. Alright, ito. Pasadahan po natin ang video ito na kung saan, impeachment tuloy na. Aba, ito mga kaubayan, pakinggan po natin to. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dr. Rob Rances. Isinare niya yung latest statement ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. So, ito ang pahayag ni Senator Erwin. Erwin to tuloy natin impeachment trial ni VP Sara kasi nag-aantay na yung mga tao. Sinong mga tao kaya ang tinutukoy niya? Kasi sa survey ng WR numero, may 4 na groupings ng tao. May mga pro Duterte, 34%, yan ang mga green. May pro Marcos, 15% lang, yan ang mga pula. May kakamping o dilawan, 12%, and then 39% yung neutral, gray. So, sino yung mga tao na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na naghintay sa impeachment? Hindi mo naman kasi sabihin tao lahat-lahat na lang. Okay. So, ito ang reaction ni Dr. Rob Rances. Tulfo's urgency to impeach VP Sara suddenly makes sense when you see his brother, sana ito, si Senator Rapi Tulfo. His brother directly behind VP Sara in the latest survey. It's a strategic attempt to remove the strongest opponent kasi alam niyang sa patas na laban, wala silang panalo. Kaya medyo nagkamali si Doc Rob Rances, hindi naman si Senator Erwin Tulfo ang nakasama sa survey ng WR number. It is Senator Rapi Tulfo. But at least, kapatid, di ba? So, it makes sense to me. Dahil pag nagtagumpay sila na maalis nila, magtagumpay sila na makonvict nila si VP Sara na sa impeachment. So, ang makikinabang ang kanyang kapatid, Senator Erwin Tulfo. Senator Rapi Tulfo. So, ang dalawang maiwan na lang na malalakas na maglaban is Rapi Tulfo and Leni Robredo. Kung the very big if question mark. So, sa palagay niyo po ba mga kaubayan, mananalo po itong si Rapi Tulfo over Vice President Sara Duterte? Ngayon pa nga lang, nahaharap na po sila sa kaliwat ka ng issue, di ba? Pambihira, babayero pala ito. Mga kaubayan, di ba? Sumbong kayo ng sumbong kay Rapi Tulfo, tapos si Rapi Tulfo pala gumagawa rin ng kalokohan, no? Dapat ang pinagsusumbungan nyo yung hindi gumagawa ng kalokohan. 250 tip lang, no? Doon sa babae, no? Siguro ko nabalitaan nyo na rin yan, di ba? Itong si Senator Rapi Tulfo, galante pala. Sabi nga sa mga nababasa ko mga kaubayan, doon pala napupunta yung tax natin, no? Yung pinasasahod kung sinahod man, pero kung ninakaw yan, no? Mas malala. Kung kinurap po ang perang pinangtitip, no? Papunta po sa mga babae, di ba? 250 per night, Sa bagay, no, may pera po ang Tulfo, di ba? Yung sa PCSO nga,
nabalitaan lang natin na 1 billion po yung yung nagpahinto sa hearing. Ilang gabi na yon? 250 lang naman para sa kanila ang bawat gabi. 250,000 po mga kababayan. Yung tip lang. Ilang gabi rin yung 1 billion. Marami-raming gabi rin yun mga kababayan. Nako po. Kaya nilang mapatanggal through impeachment si VP Sara. So, people who reacted, tignan natin anong reaction ng mga tao. 17,000 ang nag-react, 12,000 ang tumatawa, 2,400 ang nag-like, 2,100 ang galit. So 14% ang negative ang dating kay Tulfo, kaya nasa 85%. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.